Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga ka-maestro ay pag-usapan naman natin itong na-post po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan, sa kanila pong official Facebook page. Ito nga po yung BSP asked banks to grant 6 months loan grace period for loan payments. Ayan, so yun po yung na-post po mismo ng BSP, ano po mga ka-maestro, sa kanilang official Facebook page. Ayan, so mamaya po ay alamin po natin ang detalye nito mga ka-maestro. Ayan, so kung ito man po ay magkatotoo at mangyari, so ibig sabihin, good news po ito, lalo na po sa mga kamaestro natin dyan na talagang kailangan po ang budget, ano po mga kamaestro, sa mga panahong ito. Na tayo po ay siyempre nasa crisis pa rin po tayo dahil nga po sa pagtaas ng presyo ng langis. And although bumaba na ng konti, no, pero siyempre andyan pa rin yung panganib na muling tumaas sapagkat hindi pa rin tapos ang giyera sa Middle East. Ayan. So, tanong dyan mga kamaestro, ito ba ay applicable ano po sa lahat ng bangko? Ayan. So, syempre, yan po yung mga tanong na nababasa po natin sa mga post po sa social media. Ayan. Then, ito po ay sa pagkakaalam ko, ano po, based on my own understanding, hindi lang po ito para sa mga teachers, ano po. So, syempre, tingin ko lahat po ay saklaw nito. Basta mayroon kang loan sa mga accredited po ng BSP, ng mga banks, ng mga PLIs, ay pwede po kayong makasama rito or pwede po kayong mag-qualify, pero depende pa rin po yan sa bangko. Yan po yung malinaw doon mga kamaestro, hindi po ito automatic kasi wala naman pong nabanggit dito na mandatory ang lahat ng banks, ang lahat ng PLIs, ano po. So wala po tayong nabasang ganon. So ibig sabihin ay talagang depende pa rin po sa atin po mga lender. Ayan. So ito po, no? Ito po yung na-post po nila sa official Facebook page ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, sabi diyan, relief options from financial institutions during the energy emergency. The Bangko Sentral ng Pilipinas allows supervised financial institutions to offer temporary relief options to help borrowers affected by rising energy cost. Ayan, relief for borrowers. Ayan, if you had a loan before March 24, 2026, and are affected by the energy emergency, ask your financial institution about these relief options. Ayan, so ito po yung pwede niyo pong i-request, ano po mga kamaestro, or mag-inquire kayo sa inyong mga lending institution. Ayan, kapag mayroon po kayong loan ng before March 24, 2026. Ayan, so ibig sabihin ito po yung pinakaunang qualification, ano po mga kamaestro, dapat ay wala ang loan nyo ay nangyari or nakuha ninyo before March 24, 2026. Ibig sabihin yung March 2025 onwards ay hindi po kasama, ano po mga kamaestro. Ayan, sabi dyan, up to 6 months grace period on loan payments, and then up to 12 months payment deferment for agricultural borrowers subject to assessment. Ito po, tandaan po natin yung naka-highlight na yellow. Ayan, note, these relief measures are not automatic and are subject to lender review. Contact your lender to check if you qualify. Ayan, so ibig sabihin mga kamaestro, hindi siya automatic na kumbaga hindi siya automatic na hindi mo nababayaran po yung monthly amortization po ninyo, ano po mga kamaestro. So you need to contact or to coordinate with your lending company, lending institution, ayan, para po ma-verify kung kayo po ba ay qualify, ano po mga kamaestro. And sabi nga natin kanina, para hindi siya I think ito po yung pagkakaintindi ko, para hindi lahat ng banks po ay sana ay lahat ng banks ay susunod, pero yun nga, wala po kasi naka-specify dito sa memo na talagang lahat ay, kumbaga sa lahat ng bangko, lahat ng PLIs ay mandatory. Ano po? So yun po yung malaking question po dyan. Alright? Then sabi dyan, online transfers and fees. The BSP urged each supervised financial institutions to temporarily suspend fees and charges online banking and e-money services, including InstaPay and PesoNet, to help make the transactions more affordable and accessible during the energy emergency. Ayan, ito naman po sa mga online banking, So, hinihikayat po ng BSP ang mga bangko, na
wag mo na mag-charge po ng mga transaction fees, ayan, sa mga online banking po natin, yung mga GCash, mga Paymaya, at yung mga sa online banking sa pamamagitan ng InstaPay, ano po mga kamaestro. Ayan. Then ito po no yung memorandum ano po na according dito sa 6 months na ito na grace period, pwede niyo po siyang i-view ano po itong QR code na ito. Andiyan po yung memorandum ano po mga kamaestro. Then syempre na-download na rin po natin yan, babasahin na rin po natin yung pinaka-memorandum yan. Ito po yun, ano po. Ito po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, Office of the Governor, ayan, memorandum number M-2026-014, ayan, all BSP supervised financial institutions, ayan, regulatory relief measures in relation to the declaration of state of national energy emergency as approved under Monetary Board Resolution number 296 dated April 8, 2026, Bangko Sentral supervised financial institutions, BSFIs may avail of the regulatory relief measures provided under Section 1151 of the Manual of Regulations for Bank, MORB, as amended by Circular number 1221, Series of 2025, to the extent applicable in relation to the declaration of a state of national emergency. The declaration was made through Executive Order number 110, Series 2026, issued in response to global developments including heightened tensions in the Middle East. The crisis resulted in, among others, rising oil prices and disruptions in energy supply. In this context, the Bangko Sentral ng Pilipinas is extending appropriate regulatory relief to support banks and their clients in sustaining economic activity during the period of the energy emergency. For purposes for availing of the applicable regulatory relief measures, the inception date shall be March 24, 2026, being the date of the declaration of the national or the state of the national energy emergency. BSFIs may avail of the applicable regulatory relief measures within 1 year from the inception date, subject to compliance with the notification documentation and reporting requirements under 1151 of the MORB as amended. BSFIs are expected to exercise prudent judgment in determining the appropriateness of the regulatory relief measures that will be availed. This includes ensuring that applicable relief is extended only where there is evidence of financial emergency based on a reasonable and adequately supported assessment. BSFIs are also expected to ensure that the application of regulatory relief shall remain targeted, proportionate, and consistent with safe and sound banking practices. Any regulatory relief measures granted to affected borrowers shall be implemented in accordance with terms and conditions mutually agreed upon by the BSFI and the borrower concerned. BSFIs are likewise strongly encouraged to temporarily suspend fees and charges imposed on the use of online banking platforms or electronic money services, including InstaPay or BizNet electronic fund transfers, to help ensure continued success or access to banking services and facilitate financial transactions during the emergency or energy emergency. Ayan po, ayan po yung memorandum mga kamaestro, from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So ang tanong diyan mga kamaestro, ayan, qualified ba yung mga teachers natin? As far as DepEd is concerned. Ayan, so abang-abangan po natin ang mga susunod na kabanata patungkol po dito mga kamaestro. Siyempre, sana po ay kasama po tayo dyan. And sana rin ay makisama rin ang mga PLIs natin mga kamaestro para naman kahit paano ay makatulong. Lalo na po yung mga nabigo doon dati sa GSIS, although hindi pa naman tapos yun, tuloy-tuloy pa rin po yun, pero syempre marami po yung hindi na-qualify doon sa atin pong ginhawa or balik ginhawa program ng GSIS. So yun po yung sinisigaw ng mga kamaestro natin ngayon. Sana po ay mapagbigyan ang mga kamaestro natin, especially po yung may mga current loan sa mga PLIs po natin mga kamaestro. And I think naman kung pagbabasahin naman natin itong memorandum ay qualify or pwedeng pasok tayo dyan, pero sabi nga natin kanina, depende po yan sa banks, So, ang antayin po natin dito is yung magiging desisyon, ng ating mga lending institution, and antayin po natin yung magiging update nila, sa kanilang mga official Facebook page, or pwede rin po natin silang kontakin, kung may mga kontak po tayo sa inyong mga lending institution, pwede nyo rin pong kontakin kung sila ba ay magpa-participate
dito po sa programang ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. And of course, sana ay isa pa yan sa mga nakikita po or nababasa po natin sa mga comment section, sana ay hindi na mangyari yung isa pa sa mga masasalimuot na pangyayari doon sa balik ginhawa, ano po, yung katulad ng mayroon kang reloan. Ayan, so sana po ay lahat mapagbigyan, ano po mga kamaestro, no, may reloan ka man or wala, sana po ay mapagbigyan, ano po mga kamaestro. And of course, yung may mga arrears, ano, yung mga hindi agad na, ano, yung mga issue pa natin sa balik ginhawa, hindi agad na remit, ano po, yung mga walang remittance pero mayroong bawas sa payslip. Ayan, so sana po ay hindi na po mangyari yan dito, ano po mga kamaestro. Ayan, so antayin-tayin po natin, ano, yung mga magiging development po dito. At least ay nakita nyo po yung buong memorandum. Ano po, galing po yan mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So tayo naman po sa DepEd ay abang-abang lang. Ayan, sa channel natin, abang-abang lang po natin pag may mga bagong updates dito, may mga bagong development ay agad-agad po natin yung ibabalita, ano po mga kamaestro. And syempre, kung kayong tatanungin po natin, masaya ba kayo dito sa ino-offer na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ayan, comment down below. Meron ba kayong plan na mag-avail ng ganito? And of course, isa pa rin sa hinihiling po natin, ano, if ever man ito ay ma-implement, sana po ay optional, ano po. So bibigyan ng choice si teacher kung mag-avail ba or hindi. Ayan. And ulitin po natin, ito po ay hindi automatic, ano po mga kamaestro. So we need to contact or to coordinate with our respective lending institution. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung una nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa loan moratorium and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!